Kamusta? Ako si Nina, isang mystery lover kagaya mo. Sa pagkakataong ito ay kukwento ko sa inyo ang isang nakakakilabot na kaso ng pagpatay sa bansang South Korea. Marami na rin ako naisulat ng mga kwento at isa ito sa nakikita kong karumal-dumal na pagpatay. Kaya simulan na natin. Bandang 9:25 AM noong November 27, 2008, tumawag sa 112 emergency hotline ang isang lalaking kaibigan ni Mr. Kim Jong-moo na 42 taong gulang, na nag-uulat na di umano ay may pinaslang sa tahanan ng kanyang kaibigan na si Mr. Kim. Di nagtagal ang mga ipinadalang kapulisan ay sinalubong ni Mr. Kim na may malungkot na ekspresyon ng mukha. Pagpasok nila sa pinto ng bahay ni Mr. Kim, ang kanilang nadatnan ay talagang nakakapangilabot. Nakita nila ang asawa ni Mr. Kim na si Mrs. Beck na 35 taong gulang. Nakadapa ito sa sala at wala ng buhay. Ang kanyang katawan ay puno ng saksak na may higit sa 10 tama sa iba't ibang parte ng katawan, kabilang ang kanyang leeg, dibdib at tiyan. At ang silid ay napuno ng dugo. At sa tabi ng dugo ang ina ay nakahiga ang wala na ring buhay na anak nilang babae na 2 taong gulang. Ang batay nakitaan na siya'y sinakal hanggang mamatay. At dahil si Mr. Kim ang unang nakatuklas sa mga bangkay, agad siyang hininga ng salaysay ng mga pulis. Sa ginawang pag-iimbestiga, sinabi niya kay Police Inspector Goom na di umano ay lumabas siya para uminom kasama ang kanyang mag-ina hanggang 11 PM noong nakarang gabi ng November 26. At nang magpasya na silang umuwi ay pinakiusapan niya umano ang kanyang kaibigan na ihatid sila sa kanilang bahay dahil lasing na lasing na ang kanyang asawa. Nakarating sila ng bahay bandang 1 o'clock AM ng November 27. At matapos daw matiyak niya na tulog na ang kanyang mag-ina, ay pumunta siya sa isang food stall sa apartment complex na pinamamahalaan ng kanyang bayaw at uminom ng alak kasama ito buong gabi. Hinaumagahan bandang 5 o'clock AM ay nagsauna muna siya bago umuwi at fast 7 o'clock ay nadatnan niya na patay na ang asawa at anak niya. Ito ang testimonya ni Mr. Kim na naitala sa ulat ng pulisya at kinumpirma din ng kanyang bayaw na totoo ang kanyang mga pahayag. At malinaw na sinasabi ni Mr. Kim na may pumasok sa kanilang bahay at pinatay ang kanyang mag-ina habang natutulog sa pagitan ng 1 o'clock at 7 o'clock AM noong November 27 habang siya'y wala. Gayunpaman sinabi ng pangkat ng investigasyon na may kahina-hinala silang nararamdaman. Dahil si Mr. Kim na nakatuklas sa mga bangkay ng kanyang pamilya noong bandang 7:40 AM, ay pinalipas pa ang 1 oras at 30 minuto bago nagulat sa pulisya sa pamamagitan ng isang kaibigan bandang 9:25 AM. At napansin din ng pangkat ng pagsisiyasat na walang palatandaan ng panghihimasok mula sa labas at walang nawawalang gamit o ninakaw. Gayun din hindi nagpakita ng anumang senyales na nanlaban ang kanyang asawa habang sinasalakay, na para bang siya'y sinaksak habang nakahiga at mahimbing na natutulog, na mukhang gawa ito ng isang kakilala. Kaya naman sa puntong yon ay naghukay pa ng mas malalim si Inspector Goom. Sinimulan niyang suriin ang background ng mag-asawa. At doon ay napag-alaman nila na si Mrs. Beck ay kumuha ng 100 million won life insurance policy sa kanyang pangalan noong nakaraang buwan, na tinatayang 4 million sa peso. At ang mga benepisyaryo ay ang kanyang asawa na si Mr. Kim at ang kanilang anak na babae. Ngayong patay na ang kanyang asawa at anak na babae, ang tanging makakatanggap ng 100 million won na insurance money ay walang iba kundi si Mr. Kim. At sa puntong ito ay kinuha din ng pangkat ng investigador ang kopya ng CCTV camera na naka-install sa hallway ng apartment. At sinimulang pag-aralan ang naitalang data. Doon ay nakakuha sila ng clue. Nakita nila sa CCTV camera na naglalakad si Mr. Kim na may dalang kahina-hinalang itim na plastic bag sa kanyang mga braso bandang 1 o'clock AM. At ito ang oras na sinabi niyang nakikipag-inuman siya kasama ang kanyang bayaw. Gayunpaman batay sa kanyang mga pahayag, si Mr. Kim na gumanap bilang isang ordinaryong 42 anyos na ama na nakasuot ng salamin ay sinusubukang bilugin ng oras sa pamamagitan ng pag-apela sa kanyang pagiging inosente sa harap ni Inspector Goom. Ngunit hindi niya kayang lokohin ang veteranong pulis na may 15 taon ng karanasan sa serbisyo. At noong November 28, 2008, isang araw lamang pagkatapos ng insidente, sa wakas ay nakatanggap ang pulisya ng pag-amin mula kay Mr. Kim at inamin niya ang pagpatay. Kaya naman tuluyan na siyang inaresto ng kapulisan. Gayunpaman hindi inamin ni Mr. Kim na ang mga pangyayaring pinatay niya ang kanyang asawa ay dahil sa pera ng insurance.
Sinabi niya sa investigador na di umano ang kanyang asawa daw ay isang masamang may bahay na nagpapatakbo ng isang tindahan ng damit at isang maliit na restaurant. Ngunit nalugi daw ang lahat at kinugol ang kanyang pera sa mga credit cards. Dahil doon ay palagi silang nagtatalo. At noong gabi nang mangyari ang krimen ay napatay ni Mr. Kim ang asawa dahil sa labis na galit. Gayunpaman sinabi ng investigador na hindi sila makapaniwala sa mga pahayag ni Mr. Kim na pinatay niya ang kanyang asawa dahil lang sa galit. At sinabi pa ni Detective Goom na hindi siya naniniwala sa isang ama na nakaupo sa kanyang harapan na nagsasabing di umano ang dahilan kung bakit niya pinatay ang 2 taong gulang niyang anak na babae ay dahil umiiyak ito nang makita nitong pinatay niya ang kanyang asawa. Ngunit iniisip ni Inspector Goom na kaya pinatay ni Mr. Kim ang bata dahil ito ang nag-iisang testigo na anak din niya at kahati sa pera sa insurance. At ayon sa testimonya ni Mr. Kim na noong araw ng krimen, November 26, 2008, bandang 5 o'clock PM, ay binigyan ni Mr. Kim ang kanyang asawa ng kape na may halong 2 sleeping pills. At bandang 6:30 PM niyaya niya ang kanyang mag-ina na lumabas para kumain at uminom ng alak. Matapos noon ay uminom pa sila ng mas maraming alak sa isang food stall na pinamamahalaan ng kanyang kapatid. At pagsapit ng 10 o'clock ng gabi, ay nagpasya na silang umuwi ng kanyang asawa na sobrang lasing at nakatulog ng mahimbing sa kwarto sa impluwensya ng mga pampatulog at alak. Makalipas sa mga 2 oras, mga 12:40 kinabukasan, tahimik niyang kinuha ang mga guwantes na ginagamit niya sa pagmamaneho at ay sinuot ito. Matapos noon ay kinuha niya ang kitchen knife na inihanda niya ng maaga at itinago sa kanilang silid. Inilagay niya ito sa tabi ng higaan ng kanyang asawa. At gaya ng plano, inatake niya ang asawa gamit ang kutsilyo habang mahimbing na natutulog. Sa puntong yon ay nagising ang anak nilang babae na natutulog sa tabi ng kanyang ina. At inaakala ni Mr. Kim na nakita ng bata ang lahat kaya naman ang walang pusong amay dinamay pati ang bata. At nang makita niyang wala ng buhay ang mag-ina ay nilinis niya ang kanyang sarili. Inilagay ni Mr. Kim ang kanyang mga damit na may talsik ng dugo at sandata sa isang itim na plastic bag. At sa takot na baka mahagip ng CCTV camera ng hallway ay itinapon niya ang plastic bag sa labas ng beranda. Matapos noon ay mahinahon siyang naglakad pababa. At mula sa baba, dinampot niya ang itim na plastic bag saka pumunta sa isa pang kalapit na baryo upang sunugin ang mga ebidensya. Ngunit inuwi niya ang sandata na hindi nasunog at ibinaon sa hardin ng apartment na kanyang tinitirhan. At upang makalikha ng sariling alibi, mahinahong nakapagkita si Mr. Kim sa nakababatang kapatid ni Mrs. Beck at uminom ng alak at kumanta pa sa isang karaoke bar at kumikilos ng normal. Matapos ang ginawang kakilakilabot na krimen ay nagpakita si Mr. Kim bilang saksi sa istasyon ng pulisya at itinago ang kanyang krimen. Ngunit sa huli ay pinagtapat din niya ang lahat ng ito nang tanungin siya ng pulisya. Sa katunayan, hindi ito ang unang krimen ni Mr. Kim dahil ang pangkat ng pagsisiyasat kasama si Detective Goom ay natuklasan ng isa pang pagpatay dulot ng sunog na naganap 2 taon na ang nakakalipas. Bandang 1 o'clock AM noong June 10, 2006 ay may isang taong umakyat sa bakod ng bahay ng mga magulang ni Mr. Kim sa Gumguri, Okchongun. Ang lalaki nagbuhos ng gasolina sa buong bahay kabilang ang sala at nagsindi ng apoy at nagsimula ang sunog. At saka nagmamadaling tumakas ang lalaki. Samantalang ama ni Mr. Kim na 85 taong gulang at kanyang ina na 75 taong gulang na ay mahimbing na natutulog sa kwarto at nagtamo ng matinding paso. Dahil sa katandaan ay hindi na nila kayang tumayo ng mabilis at makatakbo. Agad naman silang nasagip ng mga bumbero at isinugod sa ospital. Ngunit sa kasamaang palad, pagkalipas lamang ng 2 araw ay pumanaw din ang mag-asawa. Noong panahong yon ay dumalo si Mr. Kim sa investigasyon bilang isang naulilang anak ng mag-asawa at nagbigay ng salaysay na di umano ang kanya daw ina ay dumaranas ng pananakit sa likod matapos nitong maoperahan at ang kanya naman daw ama ay hindi na maganda ang pakiramdam. Bukod dito, ang asawa ni Mr. Kim na si Mrs. Beck ay tumayong witness at nagsabing di umano ang kanya daw asawa ay kasama niya buong araw na mangyari ang insidente. At napagpasya ng mga investigador na ang nangyari ay dobleng pagpapakamatay dahil sa kahirapan, kalusugan at pananalapi. Kaya tuluyang isinara ang investigasyon. Ngunit kamakailan lang, nang sumiklab ang kaso ni Mr. Kim sa kanyang mag-ina, ay may nangyaring isang twist
dahil may lumitaw na isang saksi at nahayag muli ang kaso ng kanyang mga magulang. Nagsasabing di umano, sa araw ng insidente ay may nakita siyang isang lalaki at sigurado siyang yon ang anak ng may-ari ng bahay na tumatakas. At pagkatapos ay nagumpisa nang magliyab ang bahay. Si Mr. Kim na naalis sa mga suspek ng panahong yon at nakatakas sa batas ay hindi magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. At noong mga panahong yon ay nalinis siya sa mga kaso dahil sa tulong ng kanyang asawa. Ngunit ngayon na ang kanyang asawa ay pinatay, wala nang sinuman ang maaaring magprotekta sa kanya. At ayon sa pulisya, sa ginawang pag-amin ni Mr. Kim, ay mahigit 1 buwan na niyang binalak ang pagpatay sa kanyang mga magulang. Dahil noong mga panahong yon ay nabangkarote ang bawat tindahan na pinapatakbo ng kanyang asawa at nahihirapan si Mr. Kim sa pananalapi, kaya't pinagnasahan niya ang tahanan bilang nagsusulong anak ng kanyang mga magulang na nasa kanyang pangalan. Si Kim na 1 buwan nang nagtatago ng gasolina sa compartment ng kanyang sasakyan at pabalik-balik sa bahay ng kanyang mga magulang, ay maingat na nagpunta sa pinangyarihan ng krimen ng maaga at iniwang bukas ang pintuan sa harap ng araw ng krimen. At pagsapit ng 1 o'clock AM noong June 10, 2006 sa kanya ginawa ang plano. Matapos nun, ay malaya niyang naibenta ang bahay sa halagang 40 million won o tinatayang 1.2 milyon sa peso. Ang 20 million won ay ginastos niya para ipaayos ang nasunog na bahay o tinatayang nasa 900,000 sa peso. At ang natitirang 20 million won ay ginamit niya sa mga gastusin sa pamumuhay. Gayunpaman, kahit na pinatay niya ang kanyang mga magulang at nakawin ang kanilang mga ari-arian, ay hindi gumanda ang buhay ni Mr. Kim. Nabatid na siya'y walang trabaho at nahihirapan sa pananalapi. At noong April 8, 2009, si Kim Jong-moo ay tuluyang hinatulan ng kamatayan ng sangay ng Yongdong ng Cheongju District Court. At sa ikalawang pagliliti siya'y umapila at dahil siya'y isinailalim sa psychiatric evaluation, kinilala ng korte ang kanyang mga problema sa pag-iisip at ang kanyang sintensya ay binawasan ng habangbuhay na pagkakakulong. Ang walang kabuluhang kabanala na isang krimen na hindi dapat mangyari, ang pagpatay sa iyong mga magulang at pamilya na nagsilang at nagpalaki sa iyo, ay tinuturing na gawa ng isang psychopath. Kaya siguradong nararapat lamang na mabigat na parusa ang matanggap mo sa iyong krimen. Yan lamang po para sa araw na ito. Muli, bago ko po tapusin ang video na ito, shoutout po muna kina Miss Kim Saponyam from Kingdom of Saudi Arabia and Miss Elaine Rivera. Ingat po kayo palagi. Salamat po.